Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ahoy! Magandang araw at muli, welcome to Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Again, special shout out sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok o nakikinig sa atin ngayon. Just a quick recap. Last week, kasama natin ang Amosup Seamen's Hospital Director na si Dr. George Pile at Medical Director na si Dr. Alejandro Ortigas. Ibinahagi po nila sa atin ang napaka-komprehensibo at holistic na mga medical services at programs ng Amosup sa pamamagitan ng Family Medical and Dental Plan o FMDP na isa sa mga pangunahing benepisyo ng mga miyembro at dependents ng Amosup. Alagang Amosup, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, ngayong araw naman ay tatalakayin natin ang isa pa sa mga pinaka-innovative na programa ng Amosup na talaga namang world-class, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP. Para sa diskusyon natin ngayong araw, napakaswerte natin dahil kasama natin ngayon ang dalawang personalidad na talaga namang iniidolo ko, tinitingala ko tong dalawang to dahil sa husay, determinasyon at dignidad nila. At of course dahil sa mga achievements nila sa mga propesyon nila. Una, ang presidente mismo ng MAAP at ang Executive Vice President ng Amosup na si Vice Admiral Eduardo Maar Santos. Isa rin po siyang Goodwill Ambassador ng International Maritime Organization or IMO, and he recently received the prestigious Timonel Award from the Maritime Industry Authority or Marina for his maritime excellence through the decades. Spanning decades na po ang career ni Vice Admiral Santos. Sir, welcome to Alagang Amosup. Oh, welcome thank you for inviting us and I'm very happy and honored to be here dito para makisama sa inyo at makasama yung ating mga tagapagsubaybay dito po sa ating programa na kung paano inaalagaan ng Amosup ang kanilang mga miyembro. So maraming salamat, Camille. Thank you din, sir. We're so honored to have you on the show. Ang ikalawang guest naman natin ay si Chief Engineer Elijah Chomi. Siya po ay isang proud alumna ng MAAP Batch 2011. And ang kauna-unahang babae na Chief Engineer ng Unitankers na isang Danish company. Napakahusay po talaga. Very proud kami dito kay Chief Engineer Chomi. Welcome to Alagang Amosup, Chief Engineer. Thank you, Miss Camille, and thank you for inviting me to be part of this program. Mm-hmm. And thank you din, nasingit mo kami sa busy schedule mo. Talaga. It's time to give back. Bilang alam ko limited yung time mo sa bakasyon bago ka uli sumampa uli. Kailan ka uli sasamba? Mid-September, first week September. Okay. Depende sa biyahe. Balik barko na naman si Chief Engineer Chomi. Okay, sir, kay Vice Admiral Santos muna yung questions. Yeah. So sir, bigyan niyo lang po kami ng background. Kailan po ba na itatag yung MAAP? And bakit po biglang nagkaroon ng isang Maritime Training and Education Center, ang isang union? Okay. Sige, mahaba yung history, Camille, ating mga tagapagsubaybay. Alam nyo, yung mga union, nag-umpisa yan sa mga guild nung Middle Ages pa. At ito may mga guild ng karpentero, may guild ng plumber, may guild ng lahat-lahat ng work craftsmen. Okay? So dun sa guild, grupo sila, tinuturuan yung kanilang mga sama sa guild nila.
para maging magaling na karpintero, doon naman sa guild ng mga plumber, ng mga tubero, para magaling na tubero, etc. So ganun yun, doon nag-umpisa ang union. Nagkaroon na nga ng unionism sa mundo dahil para magkaroon yung mapangalagaan yung mga rights at karapatan ng mga workers. So maliban sa protecting the rights of the workers and asking for wages, etc., taking care of their health, mahalaga din na turuan yung mga miyembro upang sa ganon, laging pumupunta yung employer doon sa union na yon kasi alam niya magagaling yun nando sa union. Okay? And yan ang papel ng MAAP because all of the education and training activities of the union are handled by MAAP. Kaya yun. Kaya na minarapat ni Captain Oka nung 1998 na itayo ang MAAP upang sa ganon mapagpatuloy, umiral yung mga miyembro natin na magagaling na lahat sa union tulad ni Chief Engineer Eli dito na nag-graduate no 2011, tinan mo, di miyembro pa siya ng union hanggang ngayon. At inabot yung pinakamataas na rank sa marine engineering ng barko. So, ganun ang ginagawa natin at gusto nating ikalat itong capability na ito kasi hindi lang AMUSUP ang pinaglalaban natin dito, pati Filipino seafarers. I think alam ng lahat na number one pa rin ang Pilipino sa seafaring. Filipinos are still the seafarers of choice. At para sa ating mga kababayan, mas maganda kung yung mga anak ninyo o asawa ninyo miyembro ng union dahil napakaraming benepisyo. Kasi yun ang pinaglalaban mula pa kay Captain Oka ay ipaglaban talaga yung karapatan ng mga nagtatrabaho ng mga magdaragat. Sir, ano po ba yung mga available na bachelor's degrees? And I understand meron din po kayo mga postgraduate courses. Yes. Dalawang ano to. This is two-pronged. Yung mga magiging officers, meron tayong Bachelor of Science in Marine Transportation. Para sa deck officers, alam po ng karamihan yan. Meron din tayong Bachelor of Science in Marine Engineering para sa engineers tulad ni Chief Engineer Eli dito. Meron tayong bago na tayo lang ang MAAP lang ang eskwelahan na meron ito, in-approve ng CHED, Bachelor of Science in Marine Engineering and Electrotechnology. Ito yung bago. Dual puro degree, yung mga sir. chips, yung mga electronics, lahat yung, alam mo yan, yung mga barko ngayon, puro high-tech na. So, hindi pwedeng maski si Chief Engineer Chow, may nag-aral din yan. Nag-aral din yan kahit na paano ng digital kasi kailangan na ngayon sa barko yun. Yes, sir. Yun, tapos maliban doon, para naman sa mga, hindi ka naman pwedeng buong buhay mo nagmamaneho ng barko. Di ba? O nasa barko ka. So, after a life at sea, dapat mag-pursue sila ng higher levels of education. Meron naman tayong master's degree rin. Okay? Meron tayong master's in marine transportation. Ito naman para sa mga deck officers, tapos ng BSMT, mag-apply, mag-enroll as MS Marine Transportation. Ang trabaho nila ay maging superintendent ng maraming barko. Yun. Meron din tayong masters in marine engineering. At ito naman, mga engineers naman, ang trabaho naman nila ay maging technical superintendent ng mga kumpanya na maraming barko. So, yun. So, pagkatapos mo ng maneho ng isang barko, mag-aral ka para mahawakan mo maraming barko. Yes, sir. So, ang nakakatuwa, sir, no, sa history ng MAAP, may mga alumni na po tayo na nag-progress na po sa ganong linya ng careers. Marami na. Actually, hindi pa nga nakapag-masters. Hindi pa nakapag-masters degree ay marine superintendent na. Meron ding mga technical superintendent na tayo na hindi pa nga nag-masters yun. Sariling kayod na lang yun kasi nga nakita ng shipping company na may magaling ito. Kaya niyang mag-handle ng maraming barko. Pinababa mo na sa barko at pinagawa sa kanya yun. So, pero mas maganda kung meron siyang papakita na master. May credential, di ba? May master's degree ako dyan. Right. Na ino-offer ng MAAP. Right. Ganda, sir. So, sir, kasi po bukod sa
program nyo po na sinabi ko nga po kanina world class kasi di ba po naka-receive na po kayo ng recognition from various not just national but international bodies, or can you share share with us? Well, sinasabing hindi tayo nagsasabing world class. Yung mga bumibisita sa atin at mga nag-o-audit Mga feedback kasi po. ang auditors natin ay puro international. Yung Det North Veritas ay malaking auditing company yan. Pati mga barko, meron silang hinahawakan. Meron ding TUV, SUD ng Germany. Meron din tayong OPITO, yung Offshore Petroleum Industry Training Organization. At of course, ngayon yung sa Japan kasi, kailangan ma-certify ka ng Ministry of Land, Infrastructure, Tourism and Transportation. Isang ministry lang sila sa atin, 4. Anyway, yung meron tayong certificate, in-audit tayo ng ministry, tapos lahat ng MAAP graduates hindi kailangan kumuha ng test, exempted sila sa exam na binibigay ng Japanese government para doon sa magtatrabaho sa Japanese companies. Wow. Dahil meron tayo nun. Tapos recently, sir, nag-top po ang MAAP sa MSAP. Yung MSAP, ito yung taon-taon na ginagawa ng IMAJ, ng PJMCC. Ito yung Philippine-Japan Manning Management Association. Nagbibigay sila ng test sa lahat ng maritime schools. Okay? Siyempre, palaging nandun yung MAAP dahil nagpo-provide tayo ng kadete sa mga Japanese companies. Kaya kailangan mag-top tayo palagi. At sa MAAP, lahat ng kadete ng MAAP kumukuha ng test. Galing. Yung mga iba na ibang schools, pili lang kayo o kalahati, whatever. Pero dahil nagpo-provide tayo ng scholar ng officer sa Japanese companies, lahat ng MAAP kumukuha ng exam. Galing. At nag-top tayo. Congratulations po pala, sir. Thank you. At bukod dyan, sir, sa ROTC Games, parang dami pong medals nakuha ng MAAP. Yes, kasi alam mo naman sa MAAP, alam din ni Chief Eli ito na palagi kang road run. Pagising mo pa lang sa umaga, road run ka na. Ayun, kaya medyo physically fit yung mga kadete. Medyo ba, sir? Talagang sir, well-rounded po talaga. Academically and yung physically po. Correct. Galing ng training nila. Okay. So sir, nabanggit nyo na rin naman po, isa siguro sa pinakamahalagang i-point out is lahat po ng estudyante sa MAAP ay scholar. Yeah. Lahat ng, nakalimutan ko sabihin yun, para sa mga tagapagsubaybay sa atin, siguro naraman na rin nyo na sa MAAP ay free tuition, free board, free lodging. Pagkatapos, may trabaho ka na pag-graduate mo. Kasi yung sponsor, pipiliin na nila yung mga kadeting nakuha natin at sasabihin na nila kung sino yung mga kailang sponsoran. Okay? So, sa ngayon, after COVID, nagbabawi pa tayo dahil nung nagka-COVID, nagsara tayo. Biglang bumaba yung numbers ng nag-a-apply. Kasi nga, hindi makakuha ng test. So, ang entrance po sa MAAP, para sa pagsubaybay natin, ang entrance po niyan ay ang mayroon entrance test every October up to December. Lalabas namin yung schedule later on. Pero sa ngayon, 47 cities na sa buong Pilipinas ang naaabot natin. Nung una, bago mag-pandemya, nasa 55 cities. Ayaw pa pumayag yung ibang mga eskwela, ayaw pa pumayag na pumunta ang MAAP doon, mag-conduct ng entrance exam. So, at least 46 na ngayon. Hopefully, we'll increase that some more. At doon, pupunta lang po kayo ron, mag-a-apply, kukunan kayo ng Ishihara test para sa color blindness. Kasi po, pag marino, hindi po tinatanggap yung colorblind. Kailangan alam mo yung kulay ng mga signs at saka yung mga ilaw. Mahalaga po yun sa barko. So, so after that, kuha ko na ng test.
Ang mga examinees po natin bago mag-pandemic ay pinakamataas ay 15,000 sa buong Pilipinas. Ngayon, for last batch ng 2028, umabot po tayo ng 9,500. Ang kinukuha po yung top 600 lang. Aha. So medyo mahigpit Very competitive yung exams. competition. Tapos noon, habang kinukuha, ay nandun na rin yung ship owner, yung mga agents, manning agent. Namimili na rin, nakikinig na sa interview. Oh. Yun. Talagang salang-sala po pala yung mga kadete sa MAAP. Ilan na po ba ang cadets natin ngayon, sir? Sa ngayon, yung actual na nasa academy ngayon, 1,702. Pero may 300 na nasa barko. Oh, So, shipboard 2,000. Pag ganun. Around 2,000, 2020. Ganun. Ilan po doon ang babae, sir? Ilang percent? Sa babae ngayon ay 65 ang sa babae kasama yung mga kasama ni nasa barko. Yung nag-onboard training. Yun. Okay. Magandang number na po yun compared to previous years. Nung una, medyo mahina pa. Nung panahon ni na Chief Engineer Chomi, medyo mahina pa. Pero ngayon talagang pinipilit natin na actually, hindi naman problema yung mga babaeng kumukuha ng test. Marami. Meron pa mga babae mas magaling pa sa mga natanggap. Ang problema kasi may mga barko na hindi pa kumukuha ng babae. Kaya hindi naman ako nagpa-promise na magkadete ka, maghirap ka dito. Tapos wala kang trabaho, di ba? So yung placement po natin ay 100% placement. So hindi ako tumatanggap ng babae pag walang kukuha kasi kawawa naman nag 4 years na doon tapos wala pa lang trabaho. Call center yung binagsak. Ayun. So, hopefully, sir, dumami pa po yung mga companies. Yes, talaga. continuing po yung ating yung campaign natin for women hanggang sa cruise line po umabot na ako, kinausap ko na yung mga pangulo ng mga Royal Caribbean, yung mga malalaking ship cruise companies. Nakapasok na rin po tayo, may mga babae na rin po ron at actually napupunta ron ngayon ay mga may asawa at may anak. Kasi 3 months on, 3 months off. Mas Family-friendly work arrangement. Kasi kay Engineer Chomi, nasa tanker siya, 9 months po yun. Of course, official na siya, chief engineer siya. So, may mga arrangement sa kanila, 3 months on, 3 months off. Pero at least dito sa cruise line, kahit na bata pa ng bagong kasal, isa pa lang anak, pwede ka magbarko kasi babalik ka after 3 months. Tapos barko ko ulit 3 months na naman. So, at least hindi katulad nun kasi, pag nanganak, nagbarko ka, pagbalik mo, tumatakbo na yung Hindi mo na nakita yung milestone. Hindi mo nakita, yeah. Tapos, so, many married seafarers would like to stay on hanggang makakita lumaki yung anak nila. Yun ang buhay nila, di ba? Yun ang reward mo for giving birth. So yun. So hopefully pag makakuha pa tayo ng marami sa cruise line. Alright. So which brings us to Chief Engineer Chomi. So pwede ba natin sariwain yung experience mo sa MAAP? Paano ka nag-end up sa MAAP? Was it your dream school from the beginning? Actually, my brother is also a graduate of MAAP from class 2010, and he's a chief engineer as well in Grace Marine. So he went first, and I got encouraged to follow him. But initially, I wanted to take up marine transportation. But as Admiral said, dati kasi sa MAAP, kinukuha kami ng shipping company. So pag may request yung shipping company sa inyo, stick kayo to it kasi sa amin mahirap ang babae ma-employ talaga. Totoo naman yun, which nagsasabi naman siya ng totoo. So kung ano yung demands ng company, you comply with it. Kasi wala namang masama dahil opportunity yun eh. Magandang opportunity yun, yung iba nga hindi nabibigyan, di ba? So kailangan yes lang ng yes. Unless na lang kung talagang argabyado ka. Pero yun kasi wala ka naman, panalo ka pa rin eh. Scholar ka pa rin. So yun, ang kailangan nila is engineering. So, nasa engineering ako. So, ang buhay sa MAAP is actually challenging. Pero rewarding siya sa end.
Kung makita mo lang yung bigger picture, yung iba kasi nakafocus lang kung ano yung hirap ngayon eh. Pero, kung i-train mo yung mind mo, makita yung bigger picture, 'di ba? So, mas makatulong yun sa'yo mag-survive. And MAAP teaches you to be resilient, disciplined, patient. Actually, yung patience ang pinakamahaba na yung simpleng pagtayo sa formation, nagbibuild din ng discipline, ng pasensya. Kasi mainit. Gusto mo gumalaw pero hindi ka pwede gumalaw. Kala ng iba, bakit kailangan ganun? Hindi, may purpose lahat yun. Simpleng pagtayo mo, simpleng exercise mo, may purpose lahat yun. Yung exercise, it strengthens you. Kasi physical ang trabaho sa barko. Hindi ka naman sa barko mag-uopisina eh. So, yun yung purpose nun. Yung iba kasi hindi nila nakikita, lagi ilang bash ba na, ay, kailangan ba kadete, ganyan ang training, ganyan ang training. No, it has a purpose. Lahat ng ginagawa sa amin sa loob, may purpose. Mas tumitibay kami kasi sa barko, hindi ka nang pwede na magtawag ng nanay mo lagi eh. So, yun yung purpose na dinidisconnect kami sa walang cellphone. Ngayon nga, meron na daw eh. Pero hindi kami bitter. I mean, masaya kami sa kung ano naging kami. Kasi, dati wala daw din naman internet sa barko. And ngayon may mga changes na. May nagpapakabit na ng wifi, which is, masaya rin kami kasi it's for the benefit of all. Nakikinabang din naman kami. So, ba't kami magiging bitter, di ba? Dahil sa kasi change. Right. Hindi mo mapigilan yan eh. So, kailangan maging resilient ka lang, mag-adapt ka, be thankful kasi after all, it's for everyone naman eh. Yeah. Hindi porque mas madali na para sa kanila ngayon, maging bitter ka. Hindi, you help them. You help them pa rin. Though, meron talagang changes kang manotice, pero it doesn't mean na mag-stop ka. Kasi somehow, you owe it eh, to the academy, to Captain Oka, kasi binild niya ngayon, kasi gusto niya ma-develop yung lives ng seafarer. Kasi sa umpisa naman, yung mga umpisang seaman, for sure, mas mahirap. So our goal is just to make the place a better place by the time we leave them. Para at least yung pinaka-initial na concept na nakikita yung na-envision ni Captain Oka, ito na, nangyayari na siya, diba? Right. So I think, yeah, that's it. Bilang seafarer naman, syempre sa MAAP pagka-graduate mo, sumaba ka naman ngayon sa real world na, sa career. So, paano yung simula? Kasi, considering your age, bata ka eh. Bata ka naging chief engineer. Paano mo ginawa yun? Sa umpisa, kadete ka, masya ka. Totoo naman, makulture siya ka. Kasi you work with people twice, thrice your age. At saka walang tao, kahit lalaki, mapalalaki ka, masya ka. Kasi iba ang thinking ng mga tao na sobrang masyado kasing malayo ang age gap eh. Pag kadete ka, tapos sinaba ka sa mga 56 years old, 60 years old, mga veterano na sa barko. Tapos sabi ni Admiral kanina, we stay for 12 months, 9 months on board. Ako kadete, ako 13 months on board ako. So alam mo yung makisama ka buong buhay mo, facing all these people, paulit-ulit, araw-araw yun. Sila lang kausap mo. Hindi yun normal na buhay para sa 19 years old na babae. Pero ang maganda doon, na-train kami ng MAAP na maging resilient, mag-adjust sa kung anong meron na environment. Kasi, katulad nga sinabi ko, hindi naman yun ang buhay mo forever eh. 'Di ba? So ngayon, siguro maaaring mahirap. Pero pag naka-adapt ka kasi, pag tiningnan mo na, hindi naman ito yung permanent ko na magiging buhay eh. Like ako ngayon, 2 months na lang ako. So I get the freedom na ngayon to choose, to yung magkaroon ng sarili kong buhay. Sakripisyo lang talaga sa umpisa. So it's worth it. I can say it's worth it. Yung mentorship ni Vice Admiral Santos and nung brother mo, sabi mo kasi, siya yung naging inspiration mo. Malaking bagay ba yun sa'yo? Ay, oo. Actually, eto, ngayon ko lang to sabihin. Dati nag-argue pa yan sila mag-asawa kasi gusto ni Kuya, pangalanan ng anak niya na Eduardo. Talaga? Idol ka talaga ni Kuya, maniwala ka. Hindi kasi, kaya nga, sabi nung wife, wag lang. So, John Lambert, bata. Pero, actually, idol ka talaga ni Kuya. So, meron yung moment na gano'n na, Eduardo dapat. So, parang, yeah. Malaking bagay. Malaki talaga yung impact. Kasi, minsan kasi when you look up to people, especially pag may nakita kang quality na gusto mo, parang, one day, gusto ko maging ganyan. So, may goal ka. Minsan kasi ang life natin pag may goal, mas madali siyang tahakin. Kasi katulad nung sabi ng iba, I need purpose, 'di ba, to live daw. So kami ganun din kami as cadets, sino ba nilook up namin? Syempre kung sino nakikita naming inspiration na yung ito ang daming connection, ang daming ganun. So curious mind lang ba na
gusto ko to gayahin, gusto ko maging ganito one day, or even better, diba? Hindi naman sa nakikipag-compete ka, pero gusto mo kasi na yung taong tinitingala mo, maging proud din sa'yo. Diba? So, Sir, proud ba kayo kay? Ay, oo. Kasi dami, alam mo, ang daming sa lahat ng ma-graduate na women, talagang tinutulak ko na maging kapitan, maging chief engineer. Marami naman. Actually, maraming chief engineer na license. Okay? Mga seniors kay Ellie, presidente na ngayon. License yun. Hindi niya naisakay yung kanyang chief engineer. Si Chief Engineer Chomi lang ang una na talagang lumaban dun maging chief engineer. Kaya talagang proud tayo sa kanya kasi membro natin, graduate ng MAP, first chief engineer ng barko nila, ng company nila. So ngayon, how does it feel na, sabi mo kasi dati tinitingala mo si Vice Admiral Santos, tinitingala mo yung brother mo. Ngayon ikaw na yung tinitingala ng mga younger women, hindi ba? Kabi-kabi lang yung mga speaking engagement mo, lalo na pag Women's Month, busy ka. So how does it feel? Na-feel ko na somehow, hindi ako makapaniwala pa rin. Kasi para sa akin, ordinary lang kasi ako eh. Na kapag nakauwi akong bakasyon, tagabantay lang ng pamangkin ko. Yun lang tingin ko sa sarili ko talaga ever since. Kasi feeling ko it helps kasi yun din ang nakita kong kaya nga I admire people who stays grounded. Kasi wala namang pakialam ang tao kung tingin mo ba pag gagala ka somewhere, kilala ka ng lahat, si Vice Admiral. Hindi naman, it's not a big deal. It's only a big deal sa workplace mo. So why would you even set your bar so high na hindi naman eh. Nasa taxi ka ng Grab, kilala ka ba ng Grab na Vice Admiral ka? Kilala ka ba ng Chief Engineer ka? Hindi. So para sa akin, I feel happy kasi nagiging blessing ka na rin sa ibang tao kasi may iba akong yung mga kadete, especially, ganun pala yung feeling na pag, ma'am, thank you, ganito. Pero, yun nga, kung ano yung ginawa sa'yo ng mga tao na inadmire mo, yun ay ikaw na yun eh. So at least somehow, sarap sa feeling. Hindi ko ma-explain eh. There's a word for it pero hindi ko alam kung anong word yun. You're gratified that you are being a model. Magiging model ka at natutuwa ka dahil maraming gumagaya sa iyo. Following in In other words, you set the good example. Tapos yung iba kasi malaman mo pala na almost giving up na hindi lang sila nag-give up kasi nakita nila yung struggle mo rin. Kasi especially sabi nila, nga ma'am no, dati ganito lang, ginaganito ka lang. Tapos ngayon, eto ka na. Kumbaga, sila, nasa version sila na giving up, pero somehow nahila mo sila papunta sa'yo. Without you even knowing at first. Diba? So it's really important, sir, no, naiangat natin yung mga success stories like this. Correct. Kasi to inspire the younger people who are, aspiring to be like you. Sir, pag-usapan naman po natin, kasi po, of course, we're moving towards the age of decarbonization, digitalization in the maritime industry. And gaya po ng lagi kong sinasabi sa show na to, and wherever I go, I always see you as a forward-looking leader. Na even before the pandemic, sir, meron na kayong e-classroom, meron na kayong robotics, may 3D printing na kayo, may drone technology na kayo. Sir, ano po itong mga future of work initiatives na sinimulan niyo, sir? Well, tulad ng sabi mo, bago pa even before the pandemic, nakita ko na kasi yung trend. Ang dami nating aksidente sa barko. Kaya nag-iisip yung iba, bakit hindi natin gawing reduce yung tao? Kasi sinasabing human error eh. Hindi naman ako I do not agree that it's human error. Maraming dahilan bakit may accident. Bumagyo, umina yung pagka-welding nung sa ibaba, pumasok yung tubig. Ayun. Tapos, yung mga errors, yung human error is not, to me, is not really a big cause for all accidents sa barko. May mga, of course, may human error din. Pero hindi lahat lang yun. Kaya lang, ginamit ito ng mga nasa industriya, gustong pumasok. Ginamit ito na reason para sabihin na, para ma-reduce ang aksidente, i-automate natin yung mga barko.
So sinabi ng lahat na hindi naman pwedeng i-automate yung barko. Paano yung contact niyan, paano kung ma-hijack yan, i-hack yung controls mo tapos kunin yung barko, di wala ka nang di ba? Yung maraming issues. Looking at that, sabi ko nako, mukhang magiging trend dito na they will try to reduce the number of people on the ship kasi nag-advance na rin yung automation, yung digitalization natin, babawasan ng tao kasi nakikita ko na may maraming ginagawa sa barko na pwedeng gawin ng machine. Hindi lahat. Marami. Okay, so in other words, we can reduce the number of people on the ships, and therefore by reducing the number of people, less na rin yung problema ng mga taking care of your men, etc. Di ba? And training them. Kaya yun ang nakita ko na yun na sabi ko kailangan talaga mag-isip tayo kung ano ba yung mangyayari. Kaya unang tinake up ko robotics kasi robotics is doing the same thing mechanically, di ba? So imbes na yung engineer titingin kung gumagalaw ba yung isang mechanism sa makina, may robot na lang na titingin kung gumagalaw o hindi. Pag hindi, mag-alarm. Oops, meron. Di ba? So, doon na umpisa actually yung robotics. Sa autopilot pa yan sa barko eh. Isa-set mo lang yung autopilot. Doon na pupunta yung barko. Pag nagtitrip, babalik siya. Ganon, etc. Pag nagkamali, mag-alarm. Titingnan mo na ngayon. Di ba? So, you have more, people can do more jobs. You have hindi mo na kailangan nakatingin ka rin palagi for the whole 8 hours na duty ka. Marami ka nang gagawin na iba. So yun, nakita ko na kailangan na siguro itong robot. So nag-umpisa ako ng robotics class. So bumili ako ng mga machines kasi hindi pa naman uso masyado eh. Yes, pero ngayon lumalabas na yung mga machines na paulit-ulit yung ginagawa, binabantayan. Yun. So, nag-umpisa yung robotics, tapos nakita ko na ang development is moving towards unmanned ships, autonomous vessels. Sabi ko, hindi yan mangyayari. Pero, umpisahan ko na. That's why, nag-umpisa na ako ngayon sabi ko, sige, turuan natin yung kadete na mag-remote control. Kaya, that's why we have drones. Kadete nag-ooperate niya. Okay. So, nag-ooperate sila ng drones para makikita nila ganun pala yun. Di ba? Ganun pala yun. Anyway, may camera naman eh. Nakikita mo kung saan ka pupunta. Ganun din yung barko in the future. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa kanila. Ngayon, meron na. Ganun na nga yung barko. Meron ng barko, 4 na lang yung tao. Di ba? Of course, nasa loob lang siya ng controlled waters para na within the contact ng communications. But, 4 na lang yung tao. At may karga siya ng 100 containers. 4 na lang na tao. Tamo, laking difference. Pero hindi naman ibig sabihin na nawalan ng trabaho yung 20 na naandun. Nandun sila sa lupa, nagmo-monitor. Yun ang trabaho nila ngayon. So nakakauwi pa sila araw-araw. Di ba? They may not have the same pay as those who are actually on board ship, but they go home every night. So yun ang advantage nila. Meron silang off day, di ba? Tapos hindi masyadong mahirap yung trabaho dahil nasa office ka, minomonitor mo kung ano nangyayari sa barko. Yun. So nakita ko yun na sabi ko kailangan talaga mag-digitalize tayo, and that's why we kept moving on it. So ngayon meron na tayong simulators, the first simulator outside Norway on remote control. So, una-una tayo sa buong mundo na meron yan. Wow. Of course, yung ating motion platform, 4 pa lang yata sa buong mundo meron for training. For training. Yun. Kaya, we're making sure that we're always ahead. Di ba? So, pagkatapos niyan, pumasok naman itong climate change. Di ba? So, nawawala ng konti ngayon itong automation kasi sinasabi nila, it will really take a long time for a ship to be unmanned. You need a lot more communications worldwide, the whole planet. Tapos, steady, pati yung protection mo ng data, The bantayan mo. cybersecurity. Ang dami. So,
Pero ngayon, lumalakas yung bagyo, tumataas yung temperature ng surface of the planet, pagtaas ng temperature, lumalakas ang hangin, dumadami yung bagyo, nakita natin ngayon, ang dami nating bagyo na greenhouse gas na natatakpan na ngayon yung mundo natin ng greenhouse gas, kaya yung usok ng Taal hanggang ngayon nandito Trapped. kumalat dahil hindi maka-escape. Anyway, yun ang mga so sinabi ngayon ng United Nations na kailangan talaga ngayon mag-focus tayo. So medyo na-sideline ng konti yung automation. Tutok tayo ngayon sa decarbonization naman. Mag-reduce tayo ng carbon emission increase to zero. Of course, meron ng carbon emission, hindi mo na maiwasan yun. Pero continuing kasi increase taon-taon. So ang sabi ng UN, we have to have a net zero increase by 2050. So ayun. Yun ang objective ng lahat ngayon. By 2030, dapat ma-reduce natin yung increase by 50%. So, ibig sabihin yan, magpalit tayo ng fuel, magpalit ng makina, reduce the emission of greenhouse gas. So, yung ginagawa natin ngayon sa MAP, meron na tayong seminar. So, lahat ng kadete ngayon may seminar na on cybersecurity para bantayan yung digital, yung protection mo ng data. Meron tayong automated ship systems. Seminars na yan para may awareness na yung mga kadete. Ganito mangyayari sa future, maganda kayo. Di ba? Pati decarbonization, alternative fuels, hydrogen ba, ammonia, hindi natin alam kung ano. But, bantayan natin to, magkakaroon ng mas maraming gas. Kasi yung gas, mas less ang emission kaysa crude oil. Di ba? Yun. So, anyway, yun ang ginagawa natin ngayon. Marami na tayong advances ngayon. Meron pa tayong ngayong Green Skills Academy. Oh, yes. Platform lang to. Tinuturuan ngayon yung mga kabataan na paano ba itong how do you reduce fuel, how do you increase fuel efficiency during ship maneuver? Paano mo nababawasan yung, kasi pag nag-increase ka ng speed, tinodong all back full yung all back mo, mangingitim yung usok sa lakas ng power ng makina mo, di ba? So yun, ano ba ang dapat mong gawin para maging efficient ka, hindi ka masyadong malakas ang exhaust mo. Yun mga ganun, marami. So all of this is pati yung International Code of for gas fuels, IGF kung tawagin, inumpisa ko na sa kadete yun. Kasi ultimately, karamihan ng engineers natin, pati yung mga nasa deck, sasakay sa barko na ang ginagamit na fuel ay methanol. Yun. So, iba na ng konti yung makina, pero yung pag-handle ng methanol, delikado. Kaya yung mga tao sa deck, dapat alam nila kung anong gagawin ng safety, hindi sasabog. Kasi gas ito eh. So, konting spark lang, sabog. Yung tinatawag na low temperature flash point na fuels. So, meron na kayong seminar ng kadete niyan. Okay? Tapos ngayon sinasama ko na tuloy sa pre-departure orientation seminar ng mga seafarers natin, ng mga miyembro. Meron na silang konting awareness niyan para kasi alam mo na yung mga ratings natin, yung mga seafarers, sabi paano boss, wala na kaming trabaho? Hindi, marami pa yan. Tinuturo namin, pinapaalam na natin yung logistics chain. Yung kung paano tumatakbo yung isang goods magmula sa producer na gumagawa nun hanggang sa user na bumibili nun. Karamihan dyan dumaan sa barko. The whole value chain. So alam mo yun, di ba? Yes. So alam mo yun. So yun yung chain. Kailangan marami kang pwedeng pasukan. Pwede ka sa pier, pwede ka sa truck, pwede ka sa kumpanya na nag-aayos nung kargada, di ba? Pagkatapos pwede ka rin sa magturo sa eskwela. Right. So, yun. Madami. So tinuturo natin 'yon para alam ng karamihan, pati mga seafarers natin, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi marami pang trabaho diyan. At
involved pa rin ng maritime. At alam mo, pag galing ka sa barko, mas malaki yung advantage mo. Kasi meron kang experience galing sa barko. Right. Yun ang sinasabi natin. So, sir, ang nakakabilib po, no, na sabi ko nga forward thinking kasi talagang ina-upskill nyo po agad. Kumbaga, hindi pa siya trend, ina-upskill nyo na, nire-reskill nyo na agad yung mga seafarers. Not just the cadets at MAAP, pero pati po yung mga Pati seafarer. members natin. Yeah. Mhm. So, napakahalaga po nun. Sir, ang bilis po tumakbo ng oras. So, sana po magkaroon ng part 2 yung MAAP episode natin, sir. Sana po huwag kayong magsawang magpaunlak sa imbitasyon namin. Pero for now, sir, message na lang po para sa mga AMUSUP members, sa mga kadete, or sa mga interesado po na ipa-apply yung anak nila, kapatid nila, kamag-anak nila sa MAAP, sir. Message po. Para sa ating mga tagapagsubaybay at para sa ating mga seafarers, para sa mga miyembro ng AMUSUP, umasa po kayo na nandito yung MAAP at palagi tayo nangunguna. Ang kailangan lang dito ay magkaroon tayo ng tiyaga, magkaroon tayo ng objective sa buhay, kung ano ba ang gusto nating maging. Yun. So it's really important that you have an objective, and a seafaring life is a good life. Medyo may konting hirap yan, pero alam nyo, yung lahat ng hirap na pagdadaanan nyo, mahirap yan habang nandun kayo naghihirap. Pagkatapos niyan, magkukwentuhan kayo, napakasarap sa kwento. 10 taon na kayo nakagraduate, pinagkukwentuhan pa rin nyo yung reception nyo, kung ano yung hirap na inabot ninyo, di ba? At yung unang akyat mo din sa barko, na nakasama mo, nakita mo sa labas, hindi mo naman kaeskwela, hindi naman kayo parehong pinanggalingan, pero magkasama kayo sa barko, nagkaroon kayo ng magandang adventure doon. Pag nakita kayo sa labas, kwento kayo, ang ganda ng kwento nyo, di ba? Marami kayong mauubos na inom niya. But anyway, so talagang pinapagsabihan ko pa rin po kayo na maganda ang buhay ng maritime. Tuloy-tuloy po ito. At siguro sa nalalapit na mga panahon, baka hindi na kayo 9 na buwan nasa barko. Baka tulad ni Chief Engineer Chomi, 2 buwan na lang siya, tapos baba, tapos akyat uli. So mas maganda ang buhay, di ba? Hindi sabihin na, naku, pag nabarko ako, hindi ko na makita pamilya ko. Maraming mangyayari, magkaroon ng maraming improvement sa maritime, at inanyayahan ko kayong lahat, magandang buhay po ito, at rewarding na rin. yung bandang huli na yung reward na sasabihin ko, pero rewarding na rin yung buhay ng seafarer. Tapos high-tech po, hindi ito taga-tik-tik lang ng kalawang. High-tech ang trabaho ngayon sa barko. Hindi basta-basta nakakalusot. Kaya kung kayo hindi basta-basta, magmarino kayo. Yes. Sabi nga po nila, it's now a very sophisticated profession na ginagalang po sa buong mundo, lalo na Filipino seafarers, number 1. Okay, Chief Engineer Chomi? Yung sa akin naman, tama naman yung sinabi ni Admiral Santos. Kasi recently lang nagkita kami sa Singapore nung classmate ko na superintendent na rin siya ngayon sa, pwede ba sabihin yung company? Summers Klein. So, nung nagkita kami, actually pinag-usapan namin yan na, Bunks, grabe no? Dati hindi tayo nakakabili nito. Ngayon, kumakain tayo, isang bill natin nasa, let's say, 5 digit. Isang gabi lang yun. Kumbaga, somehow ma-feel mo na hindi naman, lahat naman kasi ng profession may pros and cons. So pag kasi ang tao, ang nag-focus lang sila, mahirap to, magiging mas mahirap. Pero ang tao, kung mag-focus sila on what's good, then mas magiging madali. Kasi kapag thankful ka everyday kahit sa little things, it becomes big somehow. So mas nakaka-focus ka, mas nagiging kind ka more sa mga susunod, ganyan. So yung akin, yun lang. Just learn to be thankful. Tapos pasalamatan mo lahat ng opportunities. Tapos pag may opportunity naman, strike agad. Kasi, kaya ka nga tinrain para, hindi naman sa, malakas loob yan, kahit ito lang alam, hindi. Lahat naman nagsimula sa, hindi niya alam lahat ng bagay. So, wag niyo mo agad husgan yung sarili mo. I-try mo, i-challenge mo yung self mo. Pero syempre, pag nilagay ka sa position, it doesn't mean maging complacent ka. You do your best. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. So kung sayangin mo yun, parang unfair din sa mga tao na talagang nagsusumikap, di ba? Kasi minsan swerte din ang career
'Diba? Kahit ganun galing mo minsan kung wala rin ang swerte. So wala rin. So habang nandyan yung swerte, wag mo naman i-take for granted. Do your best, do your part. Do your best. Oo. Okay, sobrang nakaka-inspire tong episode natin. So kung alam ko lang, sana nag-seafair nung araw. Okay, so maraming salamat po uli, Vice Admiral Santos and Chief Engineer Chomi, sa pagsama po sa amin sa episode na ito. I'm sure marami pong natutunan yung mga viewers natin. So sa susunod na episode naman po ay makakasama natin ang mga kinatawan ng International Transport Workers Federation o ITF dito sa Pilipinas at sa Asia Pacific region. Magiging interesting din, I'm sure, ang magiging usapan natin dahil magpapakwento tayo sa kanila kung paano ba kung ano yung mga inisyatibo nila para proteksyonan ang mga karapatan ng mga manggagawa gaya ng mga seafarers. So, kung mayroon po kayong mga katanungan tungkol sa topic na i-discuss namin sa next episode at maging dito po sa naging diskusyon namin ngayong araw, ay mag-email lang po sa alagangamusup@gmail.com at sisikapin nating sagutin yung mga katanungan ninyo. So, naka-flash po ngayon sa screens yung contact details or yung website po ng MAAP, maap.edu.ph. So, dyan nyo po makukuha yung mga information about the Maritime Academy of Asia and the Pacific. And dyan din po nila ipopost yung mga dates ng entrance examinations para sa mga interesado po maging scholar ng MAAP. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Erwin Peñano at Jerome Toledo. At syempre sa ating special guests again, Vice Admiral Santos and Chief Engineer Chomi. Maraming salamat po. Thank you. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.